Ng patnubay sa ating Diyos, pagsamantalang grupo, bilang pagrespeto at paggalang sa Kanya. Sa pangalan po ng Panginoon Yesus at sa nabayang patnubay ng iba ng Espiritu, aming Diyos, aming Ama. Tunay nga po God, araw na naman ng linggo, at tunay nga po God ay tinalagay ng araw na ito para ikaw ay sambahin o Diyos. At bago nga po kami lalapit o mag-alala ng masalita, kami po yung humingi ng kapag-atawan niyo, God, ng kapatawad niyo sa mga kasalanan na aming nagawa o Diyos. Ano man ang nagawa namin, sinadyang mga hindi o God, ay hiningi po namin po ng kapatawaran o God. Linisin niyo kami o God sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Yesus. Kung sa gayon, kami po ay karapat-dapat na makinig at maging ang mga salita mo ay pumasok nawa sa aming puso isipan ng Diyos. Kaya handaan niyo ang aming isipan at tulungan niyo kami, Holy Spirit, na maunawaan yung mga salita kung sa gayon ay hindi lamang namin maunawaan kundi ilagay namin dito sa aming puso, pahalagaan, ingatan upang sa gayon, Lord God, ay ito magiging ilaw namin sa aming pagtangal. Maging yung anak na gagamitin ako, God, salamat ginamit niyo ako ngayon. Ngayong umaga, pinanggaluyan ng mga salita o Diyos, at ang pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang aking pagtuturo, God. Tunay nga po, God, may hangganan ng aking kalaman, o Diyos. Kaya humingi po ako ng kalumunan, kalaman ng bumula sa iyo, Diyos. Nawa, sa bawat salita na kung matawi sa aking bibig, hindi galing sa aking sarili, o Diyos, kundi galing sa iyo, Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Yesus ang panalangin. Amen. Amen. So, hindi ko pinahiyang sabihin na siguro mga 2 linggo na nakaraan ay parang ang buhay ko ay parang kulang. Bagamat nakikita niyo ako tuwing linggo at nagtuturo ng salita ng Diyos ay sa aking sarili na nararamdaman ko na parang may kulang. Parang pakiramdam ko ay malayo sa Diyos. At medyo nalulungkot ako at may mga pagkakataon na umiiyak ko. So, ang ginawa ko, nanalangin, siguro 1 week ago siguro nanalangin na hindi ko hayaan na papalayo ang loob ko sa Diyos. Nanalangin ako at ito yung katulungan ng Diyos sa akin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen? At ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ibig sabihin, pag tayo nanalangin, pag salitang panalangin, pinakausap natin ang Diyos. Paano naman tayo kakausapin ng Diyos? Sa pamamagitan ng Biblia. Basa ko, kinausap ako ng Diyos. At dinala ako doon sa napag-aralan na natin ito. Mateo chapter 5 verse 3. Ano ba yung sinasabi sa Mateo 5 verse 3? Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ito yung tinatawag na Sermon of the Mount, no? At ang kinausap lang dito ng Panginoon Yesus ay ang kanyang mga alagad. At ang unang itinuro niya sa kanyang mga alagad ay itong chapter 5 verse 3. Pinagpala ang mga taong inaasahan kundi ang Diyos. Ano ba gustong tukuyin dito ng Panginoon Yesus? Mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang tinutukoy dito, bagamat may nagtuturo dito, patungkol sa kawalan. Ibig sabihin, walang pera, walang trabaho. Minsan ginagamit ang verse na to na mapapalad daw tayo, tinuturo nila na pag tayo'y walang-wala, wala tayong ibang inaasahan, walang-wala tayo, at ang inaasahan lang natin ng Diyos
ay mapalad ang tao yun. Kasi tutugunan ng Diyos yung kanyang pangalan. Pero kung titignan natin sa madilim na malalim na katuruan, ito'y patungkol sa spiritual. Ang tinutukoy dito ng Panginoon Jesus yung mga spiritual death and spiritual bankruptcy. Yung mga tao, ayon doon sa itinuro ni Pastor Smiley Papa, dati sila'y nakakausap nila personal ang Diyos. Yung relasyon nila sa Diyos ay buo. Nilikha ng Diyos ang tao, sina Adan at Eva, na kanyang kawangis, walang kasalanan, walang tulis, walang kamatayan. At higit sa lahat, maganda yung relasyon nila. Nakakausap nilang personal ng Diyos. At ang kagandahan pa nito, dinala niya sila, gumawa ang Diyos ng isang hardin, paraiso, at doon niya pinatira si Adan at Eva. Kaya lang, yun nga lang, nilabag nila ang utos ng Diyos. Nagkasala sila, sinuway nila yung nag-iisang utos ng Diyos, at dahil doon sa ginawa nila, pagsuway nila, sila'y napahiwalay sa Diyos. Pinalayas sila doon sa paraiso, yung magandang relasyon ng tao at ang Diyos doon naputol dahil sa kasalanan. At ang kalagayan ng tao, simula nang sila'y nagkasala, sila'y spiritual death. Ibig sabihin, hiwalay sa Diyos. Spiritual death. At yung mga taong spiritual death, naranasan natin yun. Tama po ba? Yung hiwalay sa Diyos, walang Diyos sa buhay natin. Ang Diyos sa ating buhay, tayo, ang mundong ito, si Satanas. Nagagawa natin ang gusto natin gawin. Nilalabag natin ang utos ng Diyos. Kasi hiwalay tayo sa Diyos. Separation. At ang naghahari sa ating buhay ay kasalanan. Yan yung spiritual death. Hiwalay sa Diyos. Ano bang meron sa taong spiritual death? Karangyan, kasiyahan. Kaya lang, kahit may pera ka, kahit magagawa mong lahat, malungkot pa rin ang buhay. Wala pa rin kapahingaan ang iyong kaluluwa at ang iyong isipan. Bakit? Dahil yun sa makasalanan natin. So walang kagalakan ang taong hiwalay sa Diyos. Oo. Tulad ng sinabi ko, magkaiba yung happiness at gladness. Kayang paligayahin ng mundo nito ang pera natin, ang pamilya natin, pero ang kaya lang gawin ay panandalian lang. Walang pangmatagalan. Happiness. Ang happiness, tulad ng pinag-aralan natin, ay panandalian. Mararamdaman mo ngayon kasi birthday mo. Masaya siya. Enjoy, parang excited siya dahil birthday niya. Pero kinabukasan niya, unti-unti mawawala yung happiness. Ganyan ang tao hiwalay sa Diyos. Ano naman yung isa? Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Spiritual bankruptcy. Tignan natin yung title. Yung pamagat ng ating pag-aaralan, spiritual bankruptcy. Ano ba yung spiritual bankruptcy? So yung mga taong spiritual death, kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan nila sa Diyos lang sila aasa. Kaya nung narinig natin ang mabuting balita tungkol kay Jesus, nalaman natin tayo hiwalay sa Diyos. Nalaman natin na ang naghahari sa ating buhay ay kasalanan, kontrolado niya tayo. Nalaman natin na pagdating ng panahon, pag tayo namatay, papunta sa kapahamakan. Nung narinig natin mabuting balita, kaya lang punta si Jesus dito, hindi para lang ipako yung sarili iaalay, kundi para tayo iligtas doon sa kapahamakan, at hindi lamang tayo iligtas para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi i-restore niya yung relasyon natin sa Diyos. Kaya nga nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos na kapagligtas, yun na yun, umasa tayo sa Diyos, na siya lamang nakakatugon
sa ating spiritual death, nakaranas tayo ngayon ng kapayapaan, na-restore yung relasyon natin sa Diyos. Kaya ang sabi, God is with us. Yung mga rumang pesos bilang Diyos na kapagligtas, sumasakay niya uli ang Diyos. Kasama niya uli ang Diyos. Naghahari na sa kanyang buhay ang Diyos. At nakakalaran na siya ng maayos at payapang kasama ang Diyos. Amen. Kaya lang, maraming tumanggap kay Jesus na muli na pahiwalay. Wala silang kamalay-malay, unti-unti. Yung joy nila, nung tinanggap nila si Jesus ay unti-unti nawala kasi yung isipan nila, yung puso nila, nahiwalay uli sa Diyos. Nakafocus sa salita ito. Hanggang sa bandang huli, naramdaman nila sila ay spiritual death. Ano bang ibig sabihin spiritual death? Ang estado ng tinutukoy na spiritual death, emptiness at depression. Wala na yung galak. Wala na yung sigla. Nakikita mo sa isang tao na churches na lang, katulad mo dati. Pero deep inside, wala na sa puso ko ang Diyos. Wala na sa puso ko ang salita ng Diyos. Ginagawa ko na lang para routine ang buhay ko ng pag-chat. Pero dito, deep inside, wala na sa Kanya. Ang sarap pakiramdam ng ituro mo ay naranasan mo na. Kasi nung panahon, 2 weeks ago, nakaranas ako ng emptiness. Pero, hindi ko hinayaan na yung emptiness na yun, papunta na sa bankruptcy, spiritual bankruptcy. Gumawa ako ng paraan. Nagbasa ako, nanalangin. At puri ng Panginoon, ibinalik ka ulit yung sigla ko sa Kanya. Para yung kanta, no? Kita mo, normal lang yan. May mga siya, kita mo, saya-saya. Pero deep inside, malayo na. Alam yung minsan kung bakit, ito yung isang aral na tulad ko na akala natin, okay tayo. Lalo na yung isipan natin, nakatuon sa sanlibutan ito, nahahati na una, mait ka sa Panginoon, puro way ka, panalangin, nagbabasa kanyang salita. Kaya lang, dahil sa pressure sa trabaho, ganun ang nangyari sa akin kasi magbubukas na yung itong September 16 yung Valenzuela sa Canatotas. Pressure. Kaya lang pagkukulang ko, hindi ko ito. At binaliwala ko ito. Hanggang sa bandali mo, naramdaman ko parang medyo malayo ako. Hindi mo malayo. Kaya lang, naisasantabi ko ang Diyos at nakapokus ako dun sa trabaho. Doon, unti-unti, doon ko na lang nakita na parang iba na. Iba na. At hindi ko hinayaan na papunta na ako doon sa spiritual bankruptcy. Kasi yung spiritual bankruptcy na tinutukoy dito, wala na sa puso mo ang Diyos. Nakapokus ka na sa sanlibutan. At pag wala ka na sa puso ng Diyos, wala na sa puso ng salita, unti-unti, hindi mo alam, ginagawa mo na yung hindi karapat-dapat sa Diyos. Nagdadala ka na. Wala na yung nagbibigay ng lakas sa'yo para labanan ang tukso at ang kasalanan. Hindi ko hinayaan mangyari yan. Gumawa ako ng paraan. At ito yung pag-aaralan natin, paano? Hindi man sinasabing lahat, pero may mga ganito. Nakala mo, okay? Alam niyo nung, ayaw ko sanang sabihin, pero ito yung sinabi ng Diyos sa akin sa kanyang salita. Dinala niya ako sa Pahayag chapter 3 verse 1. May message ang Diyos kay John dun sa island of Patmos patungkol sa 7 iglesia. At isa sa mga iglesia na sinulatan ng Panginoon ay ang iglesia ng 7 na churches. Sinabi ng Diyos kay Abraham ay kay John, isulat mo ito
iparating mo ito sa iglesia na. Saan yun? Kuya Roel? Southeast. Ito ang kalagayan. Sinabi ng Diyos kay John, ito ang kalagayan ng iglesia ng Southeast. Pero hindi lahat sila. Pero ito ang kalagayan nila. Inakala nila na sila'y buhay, pero sila'y patay espiritu. Kala natin minsan buhay tayo. Pero deep inside, siyasatin yung puso nyo mismo. Kayo ba'y spiritual death na? O spiritual, papunta na sa spiritual bankruptcy? Tingnan nyo, sarili, saan nyo? Madali lang yun eh. Malalaman. Kung ikaw ay napopokus na sa sanlibutan ito, medyo papunta ka na dito. Pero kung ikaw ay nakapokus sa Panginoon, yung priority mo sa Kanya, sa Kanya ay number one, mga kapatid, buhay ka, spiritual. Pero kahit nag-churches tayo, umangat din sa Bible study, pero wala na sa puso mo ang Diyos, nakapokus ka na sa mukha, mga kapatid, papunta ka na sa spiritual bankruptcy. Ang estado ng spiritual bankruptcy, kung nagsasabi sa iyo, sinasabi ko, ay emptiness at depression. Papunta na sa depression. At ang pag-aralan natin ngayon ay kay Haring David 51 verse 1 to 13. Panalangin ng Panginoon. Ang kapatawaran, awit na kanta ni David upang awitin ng unang mga awit ng siya'y pagbigahan ng propeta Natan tungkol kay Bathsheba. Ito yung panahon ng naghihinat si Haring David doon sa kanyang nagawang kasalanan. Bukod sa sinipingan niya si Bathsheba na may asawa din siya, pinapatay pa rin niya. Pinapatay pa rin niya yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. Sabi dito, awit, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon, sabay-sabay na tayo. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, lagi alaala. Sige. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang mga ginawa ko'y di ko kinalalugan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ako'y iluwan. Nais mo sa akin isang pusong tapat, uspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linising, sana ako'y hugasan, at ako'y puputin ng tulus-tulusan. Sa galak at tuwa ko, ako ay puspusin. Butong ng hihinay uling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang kasamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin ikhain, bigyan mo o Diyos ang bagong ganda, ang bagong ganda. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, yung banal na espiritu'y panhalilin. Ang galak at dulot aming magpiligtas, ibalik at ako ko'y gawin mong tapat. Kung magkakayon na, aking tuturuan sa iyo lumapit ang mga kasalanan. So kung dumating tayo, di ko alam kung sino yung may ganito yung papunta na sa spiritual bankruptcy. Ano ang dapat natin ko yun? Para tayo mailigtas o mapalayo? So, ano ang dapat natin gawin para hindi na tayo papunta doon sa sitwasyon na yun? Inuulit ko, ang mga taong may taglay na ganito, papunta na doon, 100% hindi na masaya. Tama ba ako? Yun daw hindi umimik sa amin, pag yung pastor, pag sinabi nga, meron bang ganito dito? Sabi ng pastor, amen ako eh. Amen! Meron pong ganito, pastor. Hindi niya alam, kaya ako nag-amen, isa ako doon. Kaya meron bang
ganito dito sa church? Amen! Aba. Estado kami. Estado. Meron. Kasi kahit Christian na to, nakaka-Christian na tayo, kahit mainit tayo, nakakaranas tayo ng ganitong sitwasyon. Tama. Papunta sa pagiging malayo na sa Panginoon. At ano ang mga dapat natin gawin? Para tayo'y makaahon doon o maibalik yung sigla natin sa ating Panginoon. Yung nga sinabi ko sa iyo kanina, si Haring David at si Haring Solomon. Si Haring Solomon, nung siya'y nagkasala, tinalikuran na ang Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa at pinatayuan pa niya ito ng mga ang tawag? Rebulto. 2 beses siyang sinabihan ng Diyos na huwag mo na gawin yan, talikuran mo yan. Pero hindi mo niya. Anong nangyari sa kanya? Ano yung sulat niya sa Ecclesiastes? Na pangaman isa siya, tinutukoy niya sa sarili niya, isa siya sa pinakamayaman na hari, pinamakatan niya, pinakasikat na hari sa buong silangan o sa buong mundo. Pero sa buhay niya, emptiness. Malungkot. Pinilit niya yung kalungkutan na yun na pugunan sa pamamagitan ng kanyang yaman. Sa babae, sa kalayaan, sa pagtatayo ng mga gusto niyang gawin. Kaya lang, tulad ng pinag-aralan natin, ang kaligayahan o happiness na galing sa mundo nito ay panandalian lang. Hindi tinunak ng kayang tugunan ng kanyang yaman, kasikatan, doon sa kanyang kalungkutan. Pinilit niya itong paligayahin ng kanyang sarili, pero sabi niya, lahat ito ay walang kabuluhan. Hindi niya ito tugunan. Iyon yung isang bagay na hindi nakita kay Haring Solomon. Yung pagsisisi at maging kay Haring Saul. Nung siya'y sumuway, hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos. Wala tayong nakita sa Bible na nagsisi ako. Kaya ang buhay nila, ayaw ko namang husgahan si Haring Solomon, pero mas matindi kay Haring Saul, namatay sila na kanilang buhay ay walang kapayapaan sa kanilang isipan. Bagamat mayaman sila, hari sila, sa pinakamayaman si Haring Solomon, pero makita namin sa Book of Ecclesiastes, hindi siya masaya. Iyon ang bunga sa isang tao na hindi nagsisi. Pero si Haring David, sa number 1 tayo, ano yung ginawa? Pero kay Haring David, meron siyang ginawa. Awit 51 verse 1 to si Haring David, nung sinabihan siya ni Propeta Nathan, yung ginawa niya, nagsisi siya. Humingi siya ng tawad sa Diyos. Yan yung unang-unang dapat natin gawin. Sabi dito, ako'y kaawaan, mahal kong Diyos, lumapit siya. Humingi siya ng habag sa Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig na sa akin, dinisin mo sana ang aking karunhan at patawarin mo ako mong aking kasalanan. Sige? Sa 2, sa 3, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Di ko makalimutan, laging alaala. Ibig sabihin, pag nakagawa tayo ng kasalanan, tulad ng ni Haring David, yung ginawa niya, hindi siya makatulog. Laging nasa isip niya. At minsan, gano'n din tayo. Tama ba ako doon? Amen. 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 Minsan yung mga ginawa natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos, may mga pagkakataon, hindi tayo nakakatulog. Kumbaga sa salitang pansanlibutan, nakukonsensya. Kaya ito yung nangyari kay David. Ang ginawa ko, di mo kinalugdan. Alam ni Haring David na yung ginawa niya kay Bathsheba, yung ginawa niya kay Urias, hindi kinalugdan ng Diyos yan. Kinikilala niya yung nagawa niya.
Kaya nga siya'y lumapit at unang ginawa niya ay nagsisi. Naalala niyo nang sabi ng Panginoong Yesus, bago siya, pagkatapos niyang mabautismuhan, pagkatapos siya mabautismuhan sa tubig at nag-bless, ang unang-una niyang inihayag ay sa Mateo 4:17. Pagsisihan niyo at talikdan ang iyong mga kasalanan. Mga kapatid, pag nung nalaman natin na si Jesus ang siyang binigay ng Diyos na nakapagligtas sa atin, nalaman natin na hiwalay tayo sa Diyos, nalaman natin na mga ginagawa natin kasalanan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. Kailangan ko ng kaligtasan. Kailangan ko si Jesus. At ang pananampalataya ay nalaman mo na ikaw ay makasalanan at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang pananampalataya ay kaakibat ng pagsisisi. Amen. Dahil kung hindi ka nagsisi, hindi ka pa rin paghaharian ng Diyos. Ang pinggan na marumi, na hindi hugasan, hindi pwedeng gawin kainan. Marumi. Tama ba? Lalo na pag may mga ipis daga. At bago mo ito gamitin para kumain, kailangan linisin mo ito. Ganun din tayo mga kapatid. Hindi pwedeng makapaghari ang Diyos sa buhay natin kung tayo ay marumi. Kaya nga nilinis tayo ng Panginoon Yesus sa ating mga kasalanan. Nung nilinis niya tayo, inihayag natin yung ating mga kasalanan, nagsisi tayo, doon lang pamuhay ang Diyos. Kaya nga lang yung pagsisisi, laging inuulit. Merong pangalawa dito, pagsisihan at talikdan. Hindi yung sisi na kinabukasan, hindi na ginagawa mo naman. Talikdan ang kasalanan na yan. At yan ang ginawa ni Haring David. Ano ba yung mga ginawa ni Haring David noon? Nung pasurti. Diba? Meron siya kahibangan. Pinarusahan na naman siya ng Diyos. Nagsisi na naman siya. So si Haring David, meron siyang pusong may pagsisisi. Kaya nga, isa lang siya sa tinawag na man's after owns God heart. Yung puso ng Diyos ay yung si David ay nasa puso ng Diyos. Tinawag ng Diyos sa kanya yun. Kasi ang isang katangian na meron kay Haring David ay nagsisisi siya. Kinikilala niya yung kanyang mga nagawa. At ito ang kalugod-lugod sa Diyos. Ang unang-unang dapat natin gawin, mga kapatid, magsisi. At talikdan na yung mga hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ano nangyari? Kaya Haring David, magsisi. Talikdan yung mga bagay na nagiging hadlang na para may balik yung ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Amen. Pangalawa, ano yung pangalawa? Magsisi. Manalangin. Ano yung panalangin ni Haring David? Isang pusong tapat na kakilaki. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Bukod sa nagsisisi siya, naghingi siya ng paglilinis sa kanyang buhay at nanghingi siya ng bagong puso. Sa umaga, tinapin na nanalangin. Hindi ko laging nakakalimutan yung bunga ng Banal na Espiritu. Lord, sa araw na ito, kailangan ko ang bunga ng Banal na Espiritu. Love, peace, joy, kabutihan, kabaitan, katapatan, kababang loob, pagpipigil sa sarili at tiyagaan. At hindi lamang yung pinapanalangin ko, yung puso ko, Lord, bigay mo ako sa araw na ito ng isang bagong pusong tapat.
na ikaw lang ang aking paglilingkuran. Damdamin, bagong damdamin, nanalangin siya. May restore uli ng Diyos sa kanya at panibagong puso at damdamin. Sa pamamagitan ng panalangin. Kasi, pag tayo nananalangin, siyempre, ang salita ng Diyos ay bago tayo manalangin, alam na niya. No? So, hindi rin ako mahabang manalangin. Siguro, panalangin ko minsan, okay na yung 30 minutes. Mahaba na ba yun? Oo naman. Tuwing umaga, madami ka nagsasabihin yun. Yun yung puso. No? Madami ko kasi pinapanalangin eh. Sa araw na ito, Lord, iniisa-isa ko. Sabi ko, papasok kami mag-asawa sa office. Ngayon pa lang, alam ko na kahawak niyo ang mundo ito. May mga panganib. Pinagkakatiwala ko na. I-guide niyo ako papunta sa office, pagbalik dito, pag-uwi namin, yung pagpasok ni Micah, pagpasok ni Eunice, lahat yun. Dito tayo, kinakausap natin ang Diyos eh. Kinakausap natin eh. Ibig sabihin nyo, sa umaga pa lang, pinagkatiwalaan ko na sa Diyos yung buong isang hapon, hanggang sa gabi. Tapos pagdating ng gabi, nananalangin na naman ako, thank you Lord. Andito naman kami, buhay, patutulog na naman. Salamat, babalik na naman ako doon, salamat. Iningatan mo yung mga kolektor namin, babalik, salamat, iningatan mo si Iris, salamat. Ganon, babalik na naman, pagalangin ko. At yung pagtulog, wala kami kamalayan. Hingin ko po yun, at iingatan sa buong pagtabang na ito. Ganon. Panalangin. Nang hingi siya ng bagong tapat, sa pusong tapat, at bagong damdamin. Mga kapatid, gawin natin. Yun na, no? Pangatlo, magpagamit uli sa Panginoon. Amen. Sabi dito, sabi ni Haring David, humumag ka ngayon na aking tuturuan sa iyo lumapit. So yung nakagawa siya ng kasalanan, ang tindi nga po eh. Lagi kong ulitin ha. Ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay kasinlaki ng dagat. Kasinlaki man ng barko ang kasalanan mo, pero ang pag-ibig ng Diyos kasinlawak ng dagat. Amen. Mapagpatawad ang Diyos. Ganun mang kakarumi, ganun mang kadilim, yung ginawa mo, hindi ka lugod-lugod, pero kung humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, andyan sa lagi na naghihintay. Hinihintay lagi ng Diyos yung ating pagbabalik kung pag hindi na kapatawaran. Pero tandaan natin, ulitin ko ulit, baka sabihin natin, okay lang gumawa ng kasalanan kasi ang pag-ibig naman ng Diyos ay kasi dami ng dagat. Pero tandaan nyo, bawat kasalanan ay meron consequence. Tama. Bawat kasalanan na ginawa natin, merong kapalit. Na si Haring David, siya yung nasa puso ng Diyos, inaalala siya natin ng Diyos. Yung kanyang, yung kalagayan, nung nagkasala si David, kahit mahal naman siya ng Diyos, hindi pa rin nawala. O andun pa rin yung consequence na ginawa niya. Ang tindi ng ginawa ng Diyos kay David, bagaman mahal niya, pinatawad niya, pero may bunga doon sa kanyang ginawa. Yung anak niya, nirep niya yung kanyang kapatid. Yung anak ni Haring David, nirep niya yung kanyang anak. Yung kanyang anak, pinagawa ng puso. Yung kanyang anak, pinatay ng kanyang kapatid. Yung kanyang anak, sinipingan ng kanyang asawa. Mga asawa. Matindi ang kapalit na ginawa ni Haring David ng kasalanan. Pinatawad siya ng Diyos, pero hindi nawawala yung consequence na ginawa. Kaya hanggat maaari, iwasan namin ito. Amen. Pag hindi tayo nagsisi, pag hindi tayo lumapit sa Diyos para manalangin, mga kapatid, baka habang buhay, habang nabubuhay tayo,
Hindi natin makakamita. Yung pangako ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos sa kapayapaan at kapahingaan ng ating buhay. So, paano ibalik ulit? Magpagalik ulit. Ito na yun. May ako doon sa sinabi ng Diyos sa akin. Sabi ko sa inyo, ang panalangin, pakikipag-usap sa Diyos. At pag nananalang ka, humingi ka, anong gagawin mo? Merong sagot ang Diyos. Amen. Tama? At ang sagot niya ay ang Bible. Paano mo malalaman ang kasagutan ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. May mga pagkakataon, personal niyang sasabihin yun. Pero ngayon, matagal ko nang di narinig ang piling ng Diyos. Pero kinakausap niya ako sa kanyang salita. Ano ba sabi sa akin? Balik tayo dun sa pahayag. Mabigat ang tugon o sagot ng Diyos sa akin. Sa akin ito, mabigat. Pero salamat, nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Diyos dahil mahal niya ako kahit mabigat yung kanyang sinabi sa akin. Nagpapasalamat ako dahil ayaw niya ako mapalayo. Mahal niya ako. Sabi dito sa Pahayag chapter 3, sabi dito, sa 3 na tayo. Ito ang sinasabi ng nagtataklay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bibig. Sa akin to Pero hindi lang siguro sa akin. Sabi dito, nalalaman ko ang ginagawa mo. Pinalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Sabi ko, Lord, tingin sa akin ng mga kapatiran, maayos ako. Pero base dito sa iyong salita, ako'y patay. Tapos ang sabi niya, kaya gumising ka. Mike! Gumising ka. Pag-alapin mo ang mga katangiang nalalati ba sa iyong buhay upang hindi mo tuluyang mamatay. Maiksi ng buhay ko bilang ng aking taon. Lord, para sa akin ito, ang sabi ng Diyos sa akin at ang sabi ng Diyos sa inyo, gumising ka. Pag-alapin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay. Maiksi ang buhay. Upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan sa gayong sa pagnanakaw, hindi mo nalalaman ang oras ng aking pagdating. At hindi, gusto ay ako. Lord, patawad. Mahal tayo ng Diyos. Pag tayo nawala sa Kanya, naranasan ko na yun. Kahit meron ka, walang kapahingaan ang miserable. At hindi kalooban niya ng Diyos ng atin. Ang kalooban niya sa ating buhay ay maranasan ang buhay na kasaganaan at kapayapaan. Ma-enjoy natin ang buhay. I-enjoy natin. Pero huwag natin kalimutan ang pagsunod sa Kanya. Amen. Pag ginawa natin ito mga kapatid, anong meron ulit tayo? Conclusion tayo. Ang ganap nagdulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po iyong gawin mo. May babalik sa atin ulit ang kabalatan. Amen. Ang mga nawalay sa Panginoon, kahit may mga negosyo sila,
Kahit na-enjoy nila ang buhay nito, pero wala silang kagalakan. Ito ang isang regalo ng Diyos sa atin. Ano mangyari? Ano ang kalagayan natin? Pag tayo'y nakakapit at sumunod sa kalooban ng Diyos, ang nais ng Diyos, taglay natin yung kagalakan. Ano mangyari? Ang pa yung kagalakan. Yan ang nawala kay Haring Solomon at kay Haring Salomon. At yun yung hiningi ni Haring David nung siya'y nagsisi. Kasi naranasan din niya nang nawala sa kanya ang kagalakan. Sabi, araw-gabi, naalala ko. Ibig sabihin, kung tinignan mo, depressed din si Haring David dun sa kanyang ginawa. Ang kanyang buhay noon, nung hindi pa siya nagsisi, ay sabi, gabi-gabi, naalala na. Ibig sabihin lang kung konsensya niya, nagsisisi siya. Kaya nung nagsisi siya, bumabalik lang siya, hiningi niya yung kagalakan na nakuha sa Diyos. At ang nakapagbigay lang ito ay ang bunga ng Banal na Espiritu. Yung umawit ng Heart of Worship, isa siyang praise and worship. Nakita niya sa kanyang buhay na kahit kumakanta siya, nawawala na sa kanya yung heart of worship. Nawawala sa kanya yung joy. Yung ginagawa niya ay parang routine na lang. At doon niya na-realize na kailangan niyang bumalik. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Yung siya, I'm sorry Lord for the things I've done to you. Yun ang ginawa niya. Nag-sorry siya, humingi siya. At muli, yung kanyang puso ay binigay niya ulit sa Diyos. Sorry tumayo. Lord God, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig, Lord God. So, umagang ito, pagkakagawin ako, Diyos, na ayaw niyo, God, na kami mamuhay, na wala pong kapahingaan na may kaluluwa ng Diyos. Ayaw ko na magulong ang buhay, Lord God. Ayaw niyo na kami mapalapit, Diyos. At nais niyo, God, na kami mapalapit sa iyo, God. Ano man namin nagawa, God, pinagsisisihan na namin ang Diyos. At bigyan niyo kami ng lakas, O Lord God, na amin na itong tatalitin ng Diyos. Tulungan niyo kami, O God, ang lumapit niyo sa iyo, Diyos. Humingi, O God, ng sampahang puso, tapat at dalisay at bawang tanda. At higit sa lahat, God, tulungan niyo kami kayo na bigyan na namin ang aming buhay, na nalagi pang oras sa aming buhay para sa iyong kaluluhan. Thank you, O God, sa iyong mga salita. Ba naman ito ay masakit na tanggapin, O God, pero O God, nagpapasalamat kami dahil mahal mo lang, O God. Minsan pinaparin mo kami para kami may tuloy ng Diyos. Nawa niyo mga salita ay ang tumatak sa aming puso isipan, gawin namin itong pintas, O Lord God. Pahalagaan namin ito sa aming mga puso, God, bilang pagrespeto, paggalang, at pagmamahal sa iyo. We love you, O Lord God. Mahal na mahal ka namin, O Diyos. At gusto namin, O God, ibalik, O God,